manager ng ating diagnostic tool, since kaya po nitong mag-generate ng mga reports, pwede tayo mag-screenshot, recording. So, pwede po natin yung i-check dito po sa ating files. Ayan po siya. Then, consult. Ito sir, ito yung isa sa magandang feature niya kasi meron siyang fault code library. So, pwede nyo na i-check dito yung fault code na nakita ninyo doon sa sasakyan. Kagaya niyan. So, inulaan ko lang siya pero try ko maglagay ng E0001. Yan. So, may lalabas na po kung anong meaning ng mismong error na yan. Okay? So, may Google search din po siya para mag-direct kayo dun sa sa mismong internet para magkaroon kayo ng mas broader na explanation. So, next dyan is coverage list. Pwede nyo ma-check kung ano yung mga coverage ng inyong diagnostic tool kapag may free time po tayo. Okay. So, learning. Ito may mga basic tutorial siya dito kung ano yung kailangan yung pindutin po kapag gagawin natin yung isang bagay. For example po dyan, kung gusto nyo mag-HVAC control module learning. So, ito is, video is naka-example sa kanya yung General Motors na Cruise na 2017 year model. So, click nyo lang po yan. Then, mag-play kayo ng video para malaman nyo kung paano yan ginagawa. No? So, meron kayong matututunan gamit lang yung ating diagnostic tool. So, back na po muna tayo. Ayan. Then, lastly dito sa ating is yung user manual. Ayan po. So, may user manual din tayo sa loob ng ating diagnostic tool. So, pwede nyo rin siyang basahin. Okay po. Then, next natin dyan is yung ating service. Actually, ito is not sure pa kung okay siya. Pero, one thing na maganda dito is pwede tayo humingi ng support, kagaya nyan, kila Ansel team. So, pwede tayong manghingi ng guidance sa kanila. Ayan, kagaya po nyan. Okay? Then dito sa kanan, kung mapapansin nyo, meron tayong feedback dito. So, ginagamit natin siya sa pagbibigay ng feedback kila Ansel kung meron tayong dissatisfaction at satisfactory na experience dito kay Ansel DS600BT. No? So, feedback po yun. Then, update is dito tayo nag-update ng mga brands na ginagawa natin, kagaya po niyan. Okay? Yan. So, for example, mag-update tayo ng ating Ferrari, ito, update po natin siya. I-click nyo lang po yan, then mag-update na po siya, depende sa bilis ng ating internet. Then, updated na po. Si Ferrari, kung mapapansin nyo, nawala na po siya dito. Okay? Then, lastly dito, sa mga functions natin, is yung ating settings. Okay? So, yung settings natin, pwede nyo siyang i-update kung ano yung software version niya. Yan, kagaya po niyan. Pwede nyo rin ibaguhin yung ibang mga metrics niyan. So, yung mga ibang information or data niyan. No? So, pwede nyo siyang baguhin dito sa mismong settings ng ating diagnostic tool. Okay? Yan. So, yun lang yung ating mga coverage ng functions ng ating Ansel DS600BT. Ngayon, magpapakita ako ng basic tutorial kung paano natin siya ginagawa dito sa ating simulator, as ito yung sasakyan natin gamit yung ating Ansel DS600BT. So, tuloy-tuloy lang sa panonood para may matutunan po tayo sa paggamit ng ating Ansel DS600BT. Okay. Okay guys, so ito nakakabit na yung ating BCI dito sa ating simulator. So, oras na para iskanin natin siya gamit yung ating Ansel DS600BT. Okay, so i-auto-search ko siya para makita natin kung mababasa yung kanyang pinaka-bin scan. Pero, basically kasi, ito yung mahihirapan tayong i-read to ng normal kasi simulator lang to. Okay, so ngayon papakita ko lang sa inyo paano gumagana yung ating bin scan. Ayan, so nakita natin siya na yan ay Chevrolet Malibu na 2014 year model. Tapos nabasa rin yung kanyang pinaka-bin. Okay, so actually kapag tinuloy natin to hindi na siya tutuloy na basahin kasi simulator lang naman siya. Papasok lang siya pag binasa natin siya through OBD or generic reader lang po. No? So, i-end diagnosis ko na siya. Okay. So, ngayon, tutuloyan na natin siya i-read using our OBD. Pero dapat, sa automatic search, ganoon na rin yung makikita natin kung ano yung makikita natin sa ating OBD.
Okay, so na-read na po ng ating scanner yung ating simulator. So press enter lang. Then, itong mga to is ito rin yung makikita natin once na pumasok tayo through BinScan. No? So kung mag-shortcut lang siya, kasi ito is generic lang natin siya mariread using OBD. Pero dapat automatic search, yung mga sasakyan na ginagawa natin is papasok po sila doon. Okay, so ito po, makikita nyo na po yung mga yan. Meron tayo dito ang pang-read ng fault code, pang-clear ng fault code. So yan po, read fault code, GM. Yan yung mga error po niya. So may mga error siya, nilagyan po natin siya ng error for the sake of our tutorial. So pwede ko siyang gawa ng report, kagaya niyan. Then okay. Okay. Yan, nag-create na po siya ng report kung ano yung mga na-read po natin na diagnostic. Okay po. So i-PDF po natin siya para mag-save siya in PDF form. Yan. Okay, so babak po na natin siya. So since alam na natin kung ano yung mga problem ng ating sasakyan, so babak na po tayo and then i-clear na po natin siya para mawala na yung mga trouble codes niya. Then i-read na po natin siya ulit. So no fault code na po yung ating simulator or yung ating sasakyan. Yan. So, ayun, yung next naman natin na ginagamit dito is yung pagre-read ng ating mga live data. So, papasok tayo sa live data. Ganyan yan. Then, select all. Then, press OK. So, papasok na tayo dito sa mga live data ng ating sasakyan. So, iba-iba po ang makikita nyo yung data depende sa sasakyan na ini-scan po ninyo. Pero, ang common na makikita nyo dyan, syempre, yung total position sensor, yung accelerator pedal, yung mass airflow, yung ambient air temperature, yung intake air temperature. Tsang kagandahan dito, meron na siyang standard range na kung makikita nyo, may standard range siya. No? So, may basis na kayo kung ano yung tinitignan nyo. Hindi na lang kayo nanguhula basta-basta. Okay, so pwede nyo nang aralin to, pwede nyo nang i-explore yung mga ganitong klase ng data. Okay, so back na tayo. Then, lastly na kailangan nyo malaman dito is yung, syempre, yung mga service function na gusto natin gawin sa mga sasakyan. Pero since ito is naka-generic lang siya, naka-OB dito lang to, so hindi siya lumalabas dito. Pero meron kayo dapat na nakikita ang service function na nandito, na kung ano yung applicable na pwede nyong gamitin sa mga sasakyan na ini-scan natin. Okay, so in the end, yun lang naman yung kailangan natin gawin. And then after nun, wala naman tayong special na kailangan gawin. Pwede na natin i-back yan. And then, hugutin lang natin yung ating BCI sa mga sasakyan natin. Okay. Then, after nun, yun na po yung ending ng ating tutorial. So, thank you so much po sa panonood.